na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Tama. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito Hermes pa na mga klase po ng Yorme. Mayor Magalong, I understand you've had a brief exchange of words, of course not face-to-face, about the issue of yung alleged corruption dun sa flood control projects. Have you been able to talk to Mayor Magalong? No, I haven't talked to him. I do not know him, and I support his expose. The only thing that I do not like is that he is making a blanket accusation to the... Hindi blanket yun, boss. Tamo, manager. Yun ay totoo. Natunugan namin na mangangampanya na dahil gusto namin, alam niyo, bago siya mangampanya, alam na natin ang sitwasyon eh. Medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi noong presidential security ako ni FBI, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan. Kundi papatayin ko rin. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Maraming pag-uusapan, maraming mga balita. At ito na ho, dating AFP Chief of Staff, a former AFP Chief of Staff na si... Wait, there's more. Abangan natin yan mamaya at napakaraming sasakyan na patungkol dito sa pamilyang Iskaya. Iskaya. Diskaya pala. Oo. Ano yan? Ang mamahaling naku. Yari ito sa Bureau of Custom. Bakit? Ito balita rito. Ito ba ay nabayaran ng tamang buwis? Ayan ang mga katanungan. May nagtatanong dito. May interview na ho dito. Oo. Naku, meron pang umuugong na balita. Tangkang panunuhol ng DPW District Engineer kay Representative Libiste. Planong isama sa investigasyon. Damay-damay na. Woo! Damay-damay na ho. Kaya maraming nagagalit dito kay Mayor Magalong eh. Magalit lang kayo. At galingan nyo yung galit nyo dahil ang taong bayan ay sagad na dito sa mga durobo. Tama lang ho para sa taong bayan naisiwalat ni Mayor Magalong lahat ng kabalustugan at lahat ng korupsyon na nangyayari. Sino ba apektado dito? Hindi naman kayo mga bakulaw dahil napakayaman nyo na. Ang apektado rito ay mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Pangkain na lang ng taong bayan, ibabayad pa sa gobyerno, pero ano nangyayari? Ang inaasahan ng taong bayan ay serbisyong maaasahan at maganda, pero pansariling kamay lang pala napupunta. Di ba? Totoo yan. Meron hong, suhol sa isang congressman para manahimik. Ito nga yun eh. Kulit mo Kuya Good. Pero nakalike ka na ba? Like ka muna at share mo na rin ang video natin. At kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at hit mo yung bell para updated ka at nakakatanggap ka ng notification araw-araw. Simulan natin ito. Pasok! Lagot si Engineer. Kinumpirma ng tanggapan ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na magsasampa sila bukas August 26 ng kaso laban kay DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Kahapon, lumabas sa isang blind item article ang tungkol sa isang district engineer na nahuli matapos subukang suhulan ang isang bilyonaryong kongresista ng hanggang 360 milyon kapalit
ng pananahimik sa mga anomalya sa flood control at infrastructure projects. Ayon sa ulat, inalok pa raw ng engineer ang kongresista ng cut mula sa 3.6 bilyong pondo ng distrito para sa 2025, mas malaking porsyento para sa 2026 at inamin pang substandard ang mga kasalukuyang proyekto. Naglabas pa umano ng 3.6 million cash bilang panimulang lagay. Ano nangyayari ngayon? Kanya-kanya na hong kantahan para hindi madawit dito sa maanumalyang flood control project. Ano ba ito, Kuya Goods? Hindi natin alam. Baka ghost project ito. Ang problema kasi, wala namang problema ang gobyerno eh. Ang gobyerno, oo, nagpondo. Ang problema, ano ang problema? Hindi ginawa. Kinat ang pondo. Pinaglaruan at wala talagang proyekto. Ika nga, sabi ng kararami at sinabi na rin ng ibang kongresista at senador, meron talagang ghost project. Matagal na. Hindi lang nabubuking dahil sa buwatan, sabi ni Aling. Ngayon, pag-uusapan natin ito, lalawak at bukas abangan natin, bukas ba? Yung hearing sa Blue Ribbon, sino-sino ang mapapatawag at sino-sino ang magsasagot doon. Sana dumalo yung mga pinapatawag at hindi yung sasabihin merong travel abroad. Ano mo pa yung travel abroad kesa sa patawag? Aba. Tuloy. Hindi umano nagpasilaw ang congressman. Sa halip, ipinaaresto niya ang district engineers sa tulong ng PNP. Nakuha umano ng mga polis ang bag na may cash at listahan ng mga proyekto bilang ebidensya. Ayon pa kay Congressman Leandro Leviste. Office of Leandro Legarda Leviste. Kinukumpirma ng tanggapan ni Congressman Leandro Legarda Leviste na mayroong isasampang kaso laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo sa tanggapan ng Batangas Provincial Prosecutor sa Martes, August 26. Hindi natin dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH. Dapat nating igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga at obligahin ang mga kontraktor na agad ayusin ang anumang pagkukulang ng mga proyekto na walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Ito lang. Ano yung pag-uusap dyan? Hindi naman kwentong barbero lang yan sinasabi na merong magsasampa talaga ng kaso dahil meron talagang tangkang panunuhol. Nakita nyo naman yung pera, limpak-limpak na pera. Sino nagsabi niyan? At sana, planong isama raw sa investigasyon ng infra. Naku po. Infracom? Ibig sabihin, Tricom, Quadcom, may infracom. Ito na, bago. Bago ba ito? Sino-sino ba ang mga main character at mag-iimbestiga rito sa infracom? Narinig nyo? Parang ngayon ko palang ata narinig to. Infracom. Alamin natin yan. Sino ba at ano ba ang mensahe at ano ba ang balita dito? Para hindi tayo malito, eto, panoorin nyo. Ang detalye nitong nabisto na tangkang panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Congressman Leviste. Posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committees o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Kinumpirma ni Batangas Representative Leviste ang pagsampa ng kaso laban sa Batangas 1st District Engineer ng DPWH bukas. Kinumpirma ito ng kongresista sa isang pahayag sa kanyang social media page. Anya, hindi dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH at dapat igiit ang mga proyektong may mataas na kalidad at mas mababang halaga. Kailangan din anyang obligahin ng mga contractor na agad ayusin ang pagkukulang sa mga proyekto ng walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Yun naman ang dapat, di ba? Pag mayroong mga punch list, aksyonan nila kasi kontrata nila yan eh. Di ba? Pag halimbawa mayroong mga sira at hindi mo nagustuhan, pwede ayusin ng contractor yan.
Oo, kaso nga lang, ang nangyayari ngayon, pag meron ganyan, panibagong bayad. Simple lang daw makakuha ng pondo eh. Ngayon hindi na. Marami na hong mata ang nakaantabay dito sa mga durobo. At lalong-lalo na, ang usapin ngayong pondo ng 2026, gusto ng taong bayan, ang hiling ng taong bayan ay maging transparent. Oo, halos lahat ay nakatutok dyan. Totoo, di ba? Sino ba yung gusto madurobo na naman? Wala namang patunguhan. Baka mamaya magpasok na naman sila ng akap. Diba? Wala namang pinatunguhan ng akap. Ginamit lang nila sa, sabi ni Aling Ledesma, sa pansarili. Galing talaga ito ni Aling Ledesma. Believe talaga ako sa'yo. Ito problema. Malaking problema to. Bakit? Ano yung problema? Mamumblema ka ngayon dahil ngayon ay napapag-usapan na itong ang tawag nito, itong mga sasakyan. Ito pala ay halos imported lahat. Anong gagawin natin dyan? Ang tanong dito, nakapagbayad ba ng tamang buwis? Ay pasok natin. Sa ating linya ngayon mga kapatid, ating pong gambalain kahit na popista official, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po, Commissioner, at salamat sa panahon kahit na pista official. Salamat, sir. Magandang umaga rin po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Good morning po. At sa ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito muna si Maricel. Go ahead, Maricel. Good morning, Commissioner. Sir, ididiretso ko na dun sa mainit-init na. Hindi pala mainit-init, mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga Diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam. Etong sina Sara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. So, naiparelease na po natin yung 30 po doon sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang tinitignan ko rin siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan. Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun. So, bilang balita po doon sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo. Subalit, marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga local purchase naman, yung iba nga po. Wait lang, sir. Ang sagot nyo, tama ba yung tanong ni ma'am? Yung sagot nyo ata parang medyo alanganin kami Pakiayos naman, sir. Paparepair lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa natin yan. Subalit, again, hindi naman po ito alibay. Sir? Wait lang, sir. Hello? Sir, mawalang galang na gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong mga Diskaya. Ito po yung contractor na involved. Yun pong 4 na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niyan. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niyan. Subalit, titignan ko po yan kagad bukas pag meron akong pasok kami. Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilabas yan. Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparelease po natin. Yan naman po sa Diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po mismo ng yung consignee po na yan or owner po na yan. Okay. Ganito. Kalaruin ko lang, Maricel. Parang, yes, sir. Kasi parang medyo mayroong
pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati ang taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit, ano po ha? Naikapo ninyo ay ngayon inyo na po sinusuyod at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Okay, ngayon ito pong separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita, opo, kung saan po naman, alright, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari umano, ng ilang pong mga construction companies, and then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig. Bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay. At doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili. Kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Tama. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito, Hermes pa na mga klase po ng ginamit ng mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga Diskaya, ano po ang balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. Ganun po. Since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po, or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng 40 po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang, kung pwedeng wag na ho natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang. Opo. Titingnan po kagad. Wait lang, Commissioner. Anong kung pwede? Hindi pwede kasi nagtataka ang taong bayan. Oo. Hindi pwedeng Grabe naman si Commissioner. Inutusan pa si Manong Ted. Grabe naman. Oo, aalamin. Pero kung pwede nga, nakikiusap. Alamin kung paano nakapasok. Saan binili. O saan ba ang lugar pinasok. Ganoon. Pero, ano ba yan? Una narinig, sorry po, inaamin ko. Nakapokus po ako dun sa talaga eh. Yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay po pala. Sige. Pagpabibigyan ka ni Manong Ted. Pero imbestigahan nyo. Wag yung nako, eto na naman siya, Oo. Baka susunod, ikaw naman ang bakbakan ni Yorme. Hindi ka naman namabra kay Yorme. Mayor Magalong pa, ano sabi mo kay Mayor Magalong? Mag-sorry? Hindi gagawin ni Mayor Magalong yun. Oo. Tsaka, hindi ka naman pakikinggan ng taong bayan eh. Bakit? Hindi ka naman nanalo eh. Di ba? Nanalo ka ba? I-monitor ng flood control projects. In Manila. Naku, diyan na kayo magkakabisto-bisto. Di ba yung isa, yung hawak-hawak ni Bonji, ay ni pangalan yung mataba. Yung ang tawag doon,
ano ba yung gate valve ba yun? Yung ano? Pumping station. Sorry, pumping station. May issue sa ikaw kaya. Ano kaya issue mo? Wait lang namin. Isisiwalat yan isa-isa ni Yorme. Mayor Magalong, I understand you've had a brief exchange of words, of course not face-to-face, about the issue of yung alleged corruption dun sa flood control projects. Have you been able to talk to Mayor Magalong? No, I haven't talked to him. I do not know him, and I support his his expose. The only thing that I do not like is that he is making a blanket accusation to the... Hindi blanket yun, boss. Tamo, manager. Yun ay totoo. Hindi siya blanket. Ito pa. Bakit ba kasi, hindi ka naman kasali, nakikisali ka? Baka meron kinatago. Nasaktan? Baka nasaktan nga naman. Sabi ni Aling Ledesma, bato-bato sa langit, pag tinamaan, pumapangi, nagagalit. Baka merong something. Di ba? Tuloy. The whole house, no? Sabi ko naman, okay yan. If you would like to expose it, pero sana, you name names. You begin to have evidences. Sabi niya, meron siyang ibang ebidensya, present niya sa amin. Ako naman, sabi ko, I believe in a whole government approach where even the executive, the judiciary, the legislative can even investigate. Even a independent commission. Wait. Ganyan ba ginawa nyo kay BP Sara? Parang hindi naman niya ginawa nyo kay BP Sara. Ang ginawa nyo kay BP Sara, ay binira nyo ng binira. Ang dami nyo. Pero yung sasabihin nyo mag-i-investigate, parang wala sa bokabularyo nyo ata yun, sabi ni Aling Marie. Oo. Kaya mas maganda kung anong kahatnan niyan, hindi sa Kamara, sa Senado. Oo. Tsaka kayo, magpanukala kayo ng bata. Huwag na kayong gumagawa pa ng kwento at parang teleserye na ang Kamara, sabi ni Aling Marie. Diba? Ganun na nangyayari. Diba? Magsasalita kayo, meron lang kayong titirahin. Magsasalita kayo, meron lang kayong kakampihan, sabi ni Aling Ledesma. Ano mangyayari sa atin yan? Mas maigi sa mas maigi, tumulong na lang kayo sa kalugar nyo. At yung issue ng kay Mayor Magalong, hayaan ng Senado. Kasi nasimulan na rin ng Blue Ribbon eh. Diba? Doon din yan. Halimbawa si Senator Marcoleta, ipatawag ito si Mayor Magalong. O dumagsalita si Mayor Magalong kung sino yung nasa dila niya at isisiwalat niya. Diba? Ganun lang kasimple. Itong general mamaya, magsasalita na. Ito yung isang matapang na general. Kung natatandaan nyo yung si General Esperon, aba. Naging Chief of Staff ng Pilipinas, aba. May boses na ho. Abangan natin. And he would like to appear before the Independent Commission. We would like him to name names, finally, so that charges can be filed against those corrupt public officials. Yan ang gusto namin marinig sa'yo. Pero yung pangalan, abangan mo kasi babanggitin din yan ni Senator Marcoleta. Sasabihin din yan, baka bukas. At yung mga kontraktor, meron nga si Yorme, may binanggit na nga kanina eh. Sa vlog namin kanina eh. May binanggit si Yorme, na yung kontratista sa District 3, nandun sa listahan ni Bungit. Baka nandun din sa'yo. Sabi na Aling Ledesma. Dito tayo. Mas maganda dito. Dito ako interesado eh. Mukhang meron ng bagay-bagay tayong gustong malaman eh. Senador Lambino, actually, senador ko na to eh. Kasi, alam mo naman, dinaya lang to eh. Senador Lambino, at si Caparas, at si General Esperon, ay magsasalita rito. Pasok. Binuo namin yung court at sila yung mga leaders natin. 16 of us formed the group na court. Kasama po ako ron. At si Sec Jun, isa yan. Talagang nagsusulong. Siguro magpapatuloy ang tungkol pa rin doon sa usaping pangkapayapaan kasi siya yung National Security Advisor natin. At siya rin yung nagsulong ng very successful na NTFL Cup. Secretary Jun Esperanto. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas kilala natin bilang Tatay Digong. Yes!
gusto ko ma-acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandiyan din si Greco Belica. Si Al, sana si Secretary Al. Babalik. As mga iba pa. Astra. And Mr. Astro. Ako po si General Hermod Jun Asperon. Di ba? Ang inyong former commanding general, former chief of staff of the Armed Forces of the Philippines. Yun. Brigade commander ako ng all-out offensive ng para versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yan ang final offensive namin noong panahon ni ERA. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero sililipan ako ulit sa Pasilan dahil naman sa nangyaring Dos Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Pasilan, company commander sa Ulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yun. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, no all-out offensive, eh talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup yan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung paano ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion ng kami mga pinyente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd regular battalion. Nung dumako sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Agusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung ano ang problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sakop at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siyang nag-negotiate. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mangangampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya mangampanya, alam na natin ang sitwasyon eh.
medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi noong presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa #1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon, dito, sa Quezon City. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo sa atin. Basta alam ko na wala siya. Siya ang #1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Ano ang paniripir yan? Ako din yung humuli kay Halusos. Alam niyo ang offense nun? Yung naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. Diba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs. Noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan na. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Di ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digo, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan. Kundi papatayin ko rin. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Hindi ba? Yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Oh, ayan Yan ang totoo noong panahon ni Tatay Digong. Oh, totoo lahat ng sinasabi nito ni General Esperon. Siya ang buhay na patotoo. Kaya siguro, eto na, lumantad na. At nagbigay na rin ng boses. Kaya, kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share. Hanggang sa muli, bye-bye!